Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Mga kababayan, in-announce na rin po ni Ombudsman Boyeng Rimulya na nag-apply na sila sa Anti-Money Laundering Council to petition the court. I think it will be at Sandigan Bayan or Court of Appeals para sa pag-freeze ng mga assets ni Martin Tambaluslos Romualdez. Mukhang tuloy-tuloy po ang pagbabanggaan na ito ng dating magkakaalyado Romualdez, Rimulya, Marcos. Mukhang hindi naman po gagawa ng ganitong mga napakabigat na hakbang si Ombudsman Boyeng Rimulya nang hindi ito nalalaman o may pagsang-ayon mula kay Bongbong Marcos Jr. Particularly si Martin Romualdez po ay magkakabarkada yan sila. Si Romualdez, si Rimulya, si Marcos at dati pati kasama si Saldico nang nasa loob pa ng sindikato nila. Kaya nga malakas ang loob ni Martin Romualdez na magpahayag na wag niya kong gamitin na fall guy o itatapon niyo ko sa ilalim ng bus sapagkat hindi ko papayagan na dungisan niyo ang pangalan ko. Marami akong alam, marami akong nalalaman, at marami akong pwedeng sabihin. Wow! Direktang pagbabanta mula kay Martin Romualdez po ang inihayag niya. Pero sakali pong maaprubahan at mukhang doon yun papunta, ang asset freeze order na ilalabas ng Anti-Money Laundering Council laban sa mga bank deposits, financial transactions, insurances, assets and properties that may be related dito sa alleged na mga criminal cases ni Romualdez, pinangunahan na mismo ng Ombudsman ang pagdulog sa Anti-Money Laundering Council, AMLAC, upang magsagawa ng ganitong hakbang, kagaya po ng ginawa ng pagpa-frozen na sa mga ari-arian at mga financial na mga deposito, bangko, at iba pang mga sources ng pondo at resources ni Saldico, mga kababayan. So, kung maaprubahan ito, at sana mabibilisan ito, nagpapakita that the reality of the crack in the alliance among the group of Romualdez, Marcos, and Rimulya ay lalo na pong lumalakas na mabibitak at mabibiyak po ang kanilang mga pakikipag-alyansa. At alam natin na maraming ikakanta talaga si Martin Romualdez patungkol kay Boyeng Rimulya, patungkol kay Marcos Jr., kay Sandro Marcos at kay Lisa Araneta. Kaya tingnan natin kung kukurap o sino ang kukurap. At kaya nga konfirmado na rin na hindi po nakapag-travel kahapon papuntang Singapore si Martin Romualdez at may nakuha na nga tayong case number ng kanyang kaso, kriminal at administratibo na isinampa sa Ombudsman at ito ay nairaffle na o nasa kamay na at jurisdiction ngayon ng 7th Division ng Sandigan Bayan. Kahapon ito ng hapon lumabas. And doon na rin po yata nagsampa ng petisyon ang Ombudsman upang magkaroon ng preventive order for whole departure laban kay Martin Romualdez na hindi po siya makakalabas. So dalawa yon ang aksyon na ginawa po nila Ombudsman Boyeng Rimulya, ang pagsampa ng motion or petition sa korte na nagkakaroon ng ngayon proseso sa possibility of issuance of whole departure order laban kay Martin Romualdez at ang Anti-Money Laundering Council freeze on assets and bank deposits laban din kay Martin Romualdez. So kung sinasabi ng iba na drama ito, mukhang malabong maging drama eh. Kung drama lang, hindi dapat mahina lang na kaso at kung wari tap on the shoulder lang or pat on the shoulder lang ang ginawa, pero pati ang mga ari-arian, deposito, mga bank and financial assets and resources and other properties that may be related or which are may be related dito po sa kaso na isinampa na sa Sandigan Bayan laban kay Martin Romualdez ay gagalawin na para
magkaroon ng order to freeze. At kapag nangyari yan, hindi na makapag-withdraw at hindi na, sana na hindi na lang in-announce ni Boying Rimulya. Kasi i-withdraw na yan ni Martin Tambaloslos. But anyway, for bank record purposes, makikita naman po yung mga withdrawals na ito sa nabilisan po ng Anti-Money Laundering Council. Ang nakakaabang-abang dito, ano po ang gagawin na pagbubunyag ni Martin Romualdez laban kay Boying Rimulya, laban kay Marcos Jr., laban kay Sandro Marcos at kay Lisa Araneta. Magkakaroon na ba ng tell-all at i-corroborate ba at dudugtungan ni Martin Romualdez ng sarili niyang pagbubunyag ang naunang salaysay na ginawa ni Saldico sa kanyang mga video releases at kanyang isasalba ang sarili at sasabihin niya, pinag-utusan lang ako na isagawa ang anumang mga operations na yon, o paninindigan niya na hanggang doon lang kay Chis Escudero at kay kay Saldico, kay Manny Bunua ng DPWH ni Marcos noon, kay Amina Pangandaman ng kanyang budget secretary, kay Lucas Bersamin, at among themselves lang ang nangyaring ito. Which, kapag ganun lang ang kanyang gagawing pagbubunyag, hindi ka panipaniwala. Kasi alam naman ng lahat that Martin Romualdez was using and capitalizing and exploiting on the powers and authority of Marcos Jr. bilang presidente. Kaya nagagawa niya na magpalusot ng allocables, which are pork barrel allocation, mga pundo na nakaparking, realignment, insertions, and mga ang program appropriations na ito na binubuko ngayon ng Korte Suprema na pandaraya. At hindi pwede ito dahil mali, ayon sa saligang batas, illegal at unconstitutional, na magdagdag ka ng mga budget na hindi nakaprograma, wala pang source of fund at walang budget expenditure details. Yan ay parehong tinatawag na lump sum budgeting, which is unconstitutional and similar to pork barrel operations na pwedeng magkaroon ng pandarambong at pangungurakot. Na siyang nangyari nga in more than 1.5 trillion pesos na mga unprogrammed appropriations na ang nagpalusot, ang nagkatay at nagmaniobra si Romualdez sa House of Representatives, pinayagan ng Senado, pinalusot sa BICAM, pinorward nila Romualdez at ng Senado kay Marcos, pinirmahan ni Marcos. Everything is a grand conspiracy. Yun po ang tumbok ng tono ni Martin Romualdez. Everything ay hindi ko magagawa yan ang mga sinasabi laban sa akin sapagkat bahagi lang kami ng budget process. We are only part of the entire machinery of government na nagpoproseso ng budget. Bakit ako lang ang itinuturo dito? Kung itinuturo sa akin ang mga nangyari na yan, di ibig sabihin buong budget process tingnan natin. Short of saying na tingnan nyo muna, bakit pinirpermahan ni Marcos Jr. at ipinapatupad ng kaniyang gobyerno sa Executive Department ang mga budget na sinasabi nilang dinaya namin, dinaya ko. Bakit niya pinapatupad? Oo nga naman, ano? 'Di ba? May punto si Romualdez. Kahit anong pandaraya ang gagawin namin, granting for the sake of discussion, dinaya ng Kongreso, pinalusutan ng Senado, inariglo at kinamada at nagmaniobra na maging sindikato ang budget, pero ang last touch si Marcos. And imposible na hindi niya mapapansin. 'Di ba sa kanyang unang pananalita noon ng kanyang sinita si former President Rodrigo Duterte nang ibinunyag niya na may mga butal-butal, may mga blanco ang budget 2025, sabi ni Marcos Jr. sinungaling si Duterte. Ngayon, humarap siya sa pagtitipon ng mga abogado sa ilalim ng organisasyon ng Integrated Bar of the Philippines. At anong sabi niya? Sabi ni Marcos Jr., binasa ko, no? I read and perused the more than 4,000 pages of the budget. At ito ang malinis na budget at pinag-aralan ko lahat bago ko pirmahan. O, di? Ngayon, sa 2025 alone, 475 billion pesos ang naging unprogrammed appropriations at mga insertions. Yun lang po na nahuli. At ang naveto lang ni Marcos dyan, 29 billion. So mahigit 450 billion pa
ang pinalusot at dinaya na budget na pinirmahan at ipinatupad ni Marcos. May punto ba si Romualdez sa kanyang pagpupuna sa sinasabi niya na bakit ako? Bakit akong mastermind? I will not allow myself to be a fall guy for someone or somebody else's corruption. Wow! Heavy words, mga kababayan. Masaya ito sapagkat nagkakalaglagan na. And all the more, lalo na kapag nag-consolidate na ang desisyon ng Korte Suprema na ang unprogrammed appropriations na pinalusot sa budget cycle na 2023, 2024, and 2025, pinalusot ng Senado, pinalusot ng House of Representatives, kinonsolidate nila at pinadala kay Marcos Jr., pinirmahan ni Marcos at pinatupad ang more than 1.5 trillion pesos na unprogrammed appropriations. Lahat ng ito pag dineklara na unconstitutional, pagpapakita po ito ng kriminal na ginawa sa budget. And that cannot only be exclusively on the shoulders of Martin Romualdez. Kasama dapat yan, syempre, ang mga senador during that time. Sa huling bahagi ng budget cycle for 2025, si Grace po ang pasimuno niyan, and I think pati si Cheese Escudero. So si Martin Romualdez at sila Kimbo, kasama pa dyan kasi umatras kunwari si Saldico dahil mainit at mabaho na ang sindikato ng mga operations nila at nabubunyag na. O ngayon, nagkukunwa-kunwarian si Marcos Jr. na wala siyang alam. Sabi niya sa harap ng Integrated Bar of the Philippines, and there are videos circulating on social media, sa YouTube, sa maraming social media platform, na sinasabi niya na kanyang binasa, pinag-aralan niya bago siya magbigay ng kanyang lagda o pirma doon sa 2025 budget na may pinalusot na more than 450 billion pesos na dinaya, sinindikato at inistapa na portion ng budget, pinirmahan at pinatupad ni Marcos Jr. So the question being raised by Martin Romualdez against Marcos indirectly, without short or without directly saying na bakit ninyo tinanong si Marcos? Sino bang pumipirma ng budget kung ginagawa naming sindikato, dinadaya namin yan, minamanipulate namin ng Kongreso, Senate, and the House, but the last touch of the budget to become law and executory ay nanggagaling sa pirma ni Marcos. Tama nga naman, ano? O paano mo ipaliwanag yan, Boying Rimulya? Bakit hindi mo ginawa ng case build-up si Marcos Jr. sapagkat this is a grand conspiracy? Well, saan ito patutungo? Ang ini-expect natin, aariglohin nila si Martin Romualdez. Pero naisampa na ang kaso. May mga petition for whole departure order na. May freeze order na sa kanyang mga assets na inaplayan. And mayroon na rin pong posibilidad na i-release na ang arrest order o warrant of arrest laban kay Martin Romualdez. So mabigat na po ito. Maybe the bridge is starting to burn down between Marcos and Romualdez, and between Romualdez and Boying Rimulya. Magka-fraternity brad po si Romualdez at si Rimulya. At alam natin na may mga pag-uusap yan bilang mga fraternity brad. Pero kung ganito na po ang nangyari, kagaya po ngayon, pinsang buo ni Martin Romualdez at pinsang buo din ni Marcos Jr., ang asawa ni Congressman Toby Chanco, pero ibinubunyag ni Congressman Toby Chanco na ang kalukuhan at katarantaduhan sa budget nagsimula kay nagsimula kay Martin Romualdez. Duwag din ito si Congressman Toby Chanco para hindi idugtong ang katotohanan kay Marcos, pero nonetheless, alam natin na ganun na rin po ang epekto niyan. Romualdez is only as good as the creation and authority given to him by Marcos. So as Saldico, ang kanyang poder at kapangyarihan bilang Committee on Appropriations at ang kanyang sindikato na operations, hindi niya magagawa yon na siya lang kung walang kumpas, basbas at proteksyon at authorization na nanggagaling kay Romualdez. At ang sindikato ni Romualdez, hindi rin mangyayari yon kung walang authority given to him and go signal na ibinasbas sa kanya ni Marcos Jr. Gets? This is getting interesting, ha? Sabi nila magkomentaryo ka rin ka Eric doon sa oral arguments na nagaganap sa Korte Suprema patungkol sa mukhang doon na patungo ang desisyon ng Korte Suprema, mararamdaman mo na maidideklara po na unconstitutional ang unprogrammed appropriations at pati po ang pagkakadeklara sa budget 2025 and 2024 at pati na posible ang 2023
na dumaan sa proseso ng pandaraya at pangbabaluktot sa saligang batas. At ito ay naging dahilan kung bakit totoo na ang sistematiko na panunumbalik at paglulunsad ng pandaraya at pangungurakot sa mga pondo at paglimas sa kaban ng bayan ay naganap dahil ito ay inuutos at binuo mismo ng sindikato na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. Sila Saldico, sila Kimbo, sina Dong Gonzales, sina J.G. Suarez, they are also accountable and liable criminally. But they are only secondary players. The primary and principal mastermind and author, yun ang may mabigat na pananagutan. Marcos and Romualdez. Will Chis Escudero be accountable? Mukhang doon na rin papunta, no? Ang kaso ni Chis Escudero will be similar sa kaso against sa kay Martin Tambaluslos. Magre-react ba dito at magkakanta at magbubunyag na rin si Chis Escudero? Si Saldico, hindi pa makumpirma, pero mukhang pinapanindigan ng gobyerno by the way that the Philippine National Police issued the latest bulletin that they are coordinating now for the possibility of the completion of the turnover via deportation from Czech Republic against Saldico. And more than that, wala nang balita. No? So si Saldico, kung magkakaroon na siya ng pagbubunyag via the omnibus affidavit na gagawin niya, malaking tulong ito. At lalo na kung ibubunyag ni Romualdez na ako lang, damay-damay na tayong lahat. Ganitong ginawa ni Remulla, ganitong kanyang bagahe, ganitong sindikato ni Marcos, ni Sandro, ng tatay, ni si Bongbong Marcos Jr., at pati po ng kanyang asawa at ang bayaw pa ni Marcos na kapatid ni Lisa Araneta. Martin Romualdez indeed knows a lot. So, mas mabigat na corroborative value of statement na magpapatotoo at magpapalakas sa pagbubunyag na naunang ginawa sa salaysay sa mga videos na inilabas ni Saldico ang magiging pahayag kung sakasakali mang paninindigan ni Martin Romualdez na totoo na pagbubulgar ang gagawin niya. Kaabang-abang ito sapagkat ang banggaan nila ay nalalantad sa Korte Suprema. Ang crack at banggaan ni Romualdez at Marcos at nila Remulla ay alam na alam ni Saldico at alam na alam din ni Martin Romualdez. Parang dogfight na to sa mga fighter planes, sa mga modernong teknolohiyang pangdigma. Pag sinabing dogfight, bakbakan yan sa impapawid at may mga patambling-tambling, may mga pa-circle sa mga abilidad kung paano magbira ng atake sa kalaban na fighter jets. So mukhang ganito na, magdodogfight na ba si Martin Romualdez laban kay Marcos, si Marcos laban kay Romualdez, si Remulla laban kay Romualdez, si Escudero laban kay Romualdez, Escudero laban kay Remulla. Ang tanong, anong gagawin ng taong bayan? Ano ang gagawin ng mga so-called gatekeepers of democracy? Ano magiging paninindigan ng malalaking mga influential groups such as the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, such as the Iglesia ni Cristo, such as the Armed Forces of the Philippines, such as the Philippine National Police, at iba't ibang sektor ng lipunan? Mananatili ba tayong audience? Hindi ba tayo magiging participant para umusad ang pagbabago? Tanggalin ang mga nasa kapangyarihan pa, starting off with Marcos, sa pamamagitan ng pagtulak ng kanilang resignation, including Romualdez, at sila ay ipailalim sa hustisya at katarungan sa proseso ng batas at panawagan ng taong bayan? Hanggang audience na lang ba tayo? Hanggang kailan tayo manunood ng ganitong spectacle of political maneuverings? Pero, siyempre, nandyan ang katotohanan. God may have created the ways for people, for the Filipino people to see, but God will only lead us on the way, but to take the way. Ang gumawa ng hakbang upang suyurin ang pagbabago at pagsulong at pagunlad at ang pagtindig sa tama, hindi na pwedeng gawin ng Diyos yon para sa atin. It will be among us na mga taong bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-promote, pag-like at pag-share ng ating mga videos at mga uploads at mga live stream sa Ka Eric Celis YouTube channel.
Ganon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat mga kababayan, mabuhay po kayo, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, at sana po ay magpapatuloy ang ating pagtindig sa katarungan at katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!